Nagpatutsada na naman sina VP Sara Duterte at Palace Press Officer Claire Castro. Ang sabi ng bise, kulang daw sa pansin si Castro. Buwelta naman ng Yuse, kulang sa kaalaman ng bise. Hindi raw marunong mag-laptop pero gusto pang maging presidente. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Hindi naman nagtatrabaho yung buong administrasyon lalong-lalo na ang Pangulo. Kaya nga... Binadata na naman ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi raw nagtatrabaho kaya mataas ang unemployment rate pati ang utang ng Pilipinas. Buwelta naman ang Malacanang. Nakita niyo po kung gaano po magtrabaho ang Pangulo. Ngayon, nandito siya, abalang-abala ang Pangulo sa ASEAN Summit. Ang Vice Presidente nandoon po sa ibang bansa at nagbabakasyon. Lumaki ang utang dahil namana po ni Pangulong Marcos Jr. ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong Duterte. Hindi nga siya marunong gumamit ng computer. So mukhang hindi siya marunong mag-research kung ano ba ang nangyayari sa kasalukuyan. Hindi rin pinalampas ng palasyo ang patutsada ni VP Sara na kulang sa pansin si Yuse Castro. Lagi ko sinasabi na kapag si Claire Castro ang nagsasalita, huwag niyong pansinin o bigyan ng halaga. Kasi pag pinapansin niyo, nafe-feed yung kanyang papansin na ugali. Katulad niyan, pinansin niya ako. So kailangan kong sagutin. Kung ayaw niya akong pansinin, wala naman akong magagawa. Hindi ganyan siya magsalita kasi medyo behind siya masyado. May kasabihan nga tayo, di ba? Yung the brain operates on a use it or lose it principle. Nasa The Hague, Netherlands ngayon ang bise at nakatakda pang pumunta sa 5 pang bansa. Ngayong araw, formal nang binuksan ang 48th ASEAN Summit sa Lapu-Lapu City, Cebu. Sinalubong ni Pangulong Marcos ang heads of state ng ASEAN countries. Sa opening statement ni PBBM, ipinunto niya ang banta sa ASEAN ng nangyayaring sigalot sa Middle East. For the Philippines, we made the difficult decision to recalibrate our ASEAN chairship hosting in response to the Middle East conflict through the scaling down of non-essential activities and shifting of applicable meetings from physical to virtual platforms. Sa plenary session, binigyang diin ng Pangulo ang pagkabahala ng buong ASEAN sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Iran, Amerika at Israel. Ipinupursige ngayon ang pagkakaroon ng Maritime Center sa Pilipinas. Is not to confront or not to somehow push back on any single force or any single country. It has to be seen from this perspective. What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea. Bago niyan, humarap kagabi si Pangulong Marcos sa isang trilateral meeting kasama ang heads of state ng Thailand at Cambodia. Napagkasundo ang ipupursige ng parehong bansa ang lahat ng mekanismo para tuldukan ng tensyon dulot ng issue sa teritoryo. Thailand and Cambodia are two neighboring countries. It is best that we avoid conflict. It only brings losses and suffering. The Philippines' constructive leadership in promoting regional peace, stability, and unity is commendable. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.